Iniwan ka ba ng iyong asawa? Pinagtaksilan ka ba ng iyong asawang lalaki? At ngayon ay tumutulo ang luha mo at umiiyak sa iyong kwarto? At sa loob mo ay may sakit kang nararamdaman na nais mong ilabas pero hindi mo masabi. Ang katotohanan niyan, dahil iniisip mo na naging tanga ka. Sa mahabang panahon ng inyong pagsasama, sa mahabang panahon na siya iyong minahal, ikaw pala ay kanyang niloloko. Iniisip mo rin na maaayos pa ang inyong pagsasama kung pipiliin ka niya dahil yun lang ang iyong pag-asa. Pero kung iisipin, hindi na rin magiging mabuti kung kayo ay magsasama pa. Bakit ka umiiyak ngayon? Bakit masakit ang iyong loob? Ang katotohanan niyan, sa tingin ko, may 4 na dahilan kung bakit patuloy kang nalulungkot at patuloy kang nasasaktan. Unang-una, ang lungkot na nararamdaman mo dahil naging masaya ka nung kayo ay magkasama. Kaya ka nalulungkot ngayon. Pangalawa, naghihinayang ka sa panahon na ginugol mo sa mahabang panahon ng inyong pagsasama. Pangatlo, ibinigay mo ng lubos ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal, ang iyong puso, ang iyong pagkatao sa kanya. Pero nagawa ka pa rin niyang lokohin. Nagawa ka pa rin niyang pagtaksilan. At ang pang-4 na nakikita kong dahilan, dahil tinanggap mo siya. Bagamat meron siyang mga pagkukulang, tinanggap mo siya, ginawa mo siyang perpekto sa sarili mo. Subalit, sa kabila ng kanyang mga pagkukulang, tinanggap mo siya ng buong buo. Tinanggap mo siya. At sa huli, ay niloko ka pa rin niya. Kung umaasa kang aayos pa ang inyong pagsasama, sa tingin ko, mag-isip-isip ka muna. Mag-isip ka. Ano yung unang-unang mararanasan mo kung sakaling tatanggapin mo muli ang isang taong nangloko sa'yo ng mahabang panahon? Unang-una, mawawala na ang iyong tiwala. Kung kayo'y nagsama, pero wala ka ng tiwala sa kanya. Magiging magulo lang yan eh. Kada kilos niya mapapansin mo, kada mali mapapansin mo na. Pangalawa, hindi na maibabalik yung dating pagtitiwala mo sa kanya. Dahil napuno na ng duda ang iyong puso. Pangatlo, nararamdaman mo sa sarili mo na nagiging makasarili ka na. Anong ibig ko sabihin na nagiging makasarili? Halimbawa, napatingin siya sa isang tao, sa mga kaibigan niya, makipagbarkada siya, pipigilan mo na yan. Hindi mo na siya papayagang pumunta, o orasan mo siya, paghihigpitan mo ng lahat ng mga bagay na dati niyang ginagawa at hindi na niya ngayon magagawa. Alam mo, kailangan talaga ang isang babae na pinagtaksilan ng lalaki, kailangan niyang mag-move on. Kailangan niyang mag-move on. Kailangan niyang iwanan yung lalaking iyon. Pero kung umaasa kang magkakabalikan kayo, well, pwedeng mangyari yun, pero hindi na kagaya ng dati. Hindi na kagaya ng dati. Hindi ka magiging masaya. Dahil nga dun sa mga nabanggit, nawala na ang tiwala mo, hindi na may babalik yung dati, at nagiging makasarili ka na. At alam mo kung ano ang masakit kapag hindi ka nag-move on. Una, no?
Lahat ng yun ay dumarating sa puntong sinisisi mo sarili mo. Yung sinisisi mo sarili mo, bakit pa ako nagtiwala sa lalaking ito? Oh, yan yung masakit eh. Tinatanong mo sarili mo. Oh, sinisisi mo sarili mo. Yan yun eh. Pagkatapos, eto pa, tinatanong mo sarili mo kung saan ka nagkulang. At eto pa ang medyo delikado na ng konti, no? Bukod sa tinatanong mo na sarili mo, sinasagot mo rin ang sarili mo na sana ganito ginawa mo. Yun yung mahirap. Yun ang pinakamabigat sa lahat. Ngayon, sa kabila ng mga yan, kung nararanasan mo yung mga maraming kalungkutan, no? Maraming hanggang ngayon ay umiiyak ka, hindi ka makapag-move on, no? Hindi ka makapag-move on. Patuloy mo siyang iniisip, patuloy mo siyang hinahanap, patuloy mo pinipigilan ng sarili mo. Meron akong maipapayo sa iyo na dalawang solusyon para makapag-move on ka, para makapag-move on. Pag-isipan mo ito. Huwag mong tanungin ang sarili mo, dahil kapag tinanong mo ang sarili mo at sinagot mo ang sarili mo, medyo mabigat na ang problema mo. Ito yung dalawang solusyon, pumili ka lang. Unang-unang solusyon, ang paglimot sa kanya. Paglimot sa kanya at palayain siya paano mo ito gagawin. Yun yung unang solusyon. Ang pangalawang solusyon, muli mo siyang tanggapin. No? Muli mo siyang tatanggapin at paano ito magagawa ng tama. Kasi simulan natin dun sa muli natin siyang tanggapin. No? Paano ito gagawin ng tama? Mahirap kasi sa atin, mga Pilipino, na tinatanggap natin yung ibang mga asawa natin. Halimbawa, yung asawa mo, kasala, para lang hindi kayo maghiwalay, ay tinatanggap mo siya dahil sa mga bata. Tatanggapin mo siyang muli kahit na alam mong niloloko ka niya ng paulit-ulit. Niloloko ka niya ng paulit-ulit. Ngayon, mga kaibigan, o mga ka-broken hearted dyan na mga babae, may tamang proseso ng pagtanggap sa ating mga naglokong mga asawang lalaki. Unang-una, yung muling pagtanggap sa kanya. Tatanggapin mo siya. Ang pagtanggap, yung talagang pinatawad mo ang kanyang kasalanan. Talagang lilimutin mo yung kanyang mga kasalanan. Kung hindi mo kayang gawin na limutin ang kanyang mga pagkakasala, huwag mo na siyang tatanggapin. Huwag mo siyang tatanggapin. Kapag gano'n ang sistemang gagawin mo, kung sinasabi mo sa sarili mo na tatanggapin mo siya para parurusahan mo siya, huwag mo na siyang tatanggapin. Pero kung sinasabi mong tinanggap mo, pagkatapos hindi mo naman siya pinapatawad, ibig sabihin lamang yan, naghahanap ka na lang ng sakit ng iyong kalooban. Iiyak at iiyak ka dyan. Masasaktan at masasaktan ka dyan. Paulit-ulit kang masasaktan. Na sinasabi mong maghihiganti ka, pero paulit-ulit mo lang sinasaktan ang sarili mo. Kaya kung papasok ka dito sa muling pagtanggap sa kanya, sa kabila ng ginawa niyang mga kasalanan, unang-unang dapat mong maintindihan, kailangang patawarin mo siya. Ang lahat ng mga ang tunay na pagpapatawad kasi hindi naintindihan ng marami. Kapag pinatawad mo ang isang tao sa kanyang kasalanan, ito'y nangangahulugan na back to zero. No? Back to zero. Halimbawa, pinatawad ka na ng yung kasalanan ng asawa mo, iisipin mo na wala siyang nagawang kasalanan sa iyo. Wala na siyang kasalanan sa iyo kasi pinatawad mo siya.
Pero kung uulit-ulitin mo lang ang kasalanan niya sa iyo, paulit-ulit at ibinabalik-balik mo, parang itinutulak mo siya muli doon sa pagkakasala. Dahil inuulit-ulit mo araw-araw, rini-remind mo sa kanya araw-araw. Kung siya'y nagsisi at siya'y lumapit sa iyo at humingi ng tawad sa iyo at ibinigay mo ang iyong kapatawaran sa kanya, then tatanggapin mo na wala na siyang kasalanan sa iyo dahil pinatawad mo na ang kanyang mga kasalanan. May mga babae matitigas ang ulo. Pinipilit nila na patawarin ang kanilang mga asawa, pero araw-araw niyang sinisisi sa asawa niya yung tinatawag na pagkakasala niya. Rini-remind. Kung rini-remind mo paulit-ulit ang pagkakasala ng isang tao, maaalala niya yung ginawa niyang mga kasalanan. Kayo rin naman na may problema. Kung gusto ng lalaking lumimot sa kanyang mga kasalanan, huwag niyong alalahanin, huwag niyong paalalahanan. Hayaan niyo siya. Ngayon, kung binigyan niyo siya ng pagkakataon upang muling bumalik sa inyo, then pinatawad niyo na siya, dapat wala na siyang kasalanan sa inyo. Ganun yun. Kaya, kung tatanggapin mo siya, kalimutan mo na ang kanyang mga kasalanan. At magiging masaya ka. Dahil nai-release mo yung kalooban mo, kalimutan mo ang lahat ng mga nagawa ng asawa mo, magtiwala kang muli sa kanya, magtiwala ka, at tiyak kapag nakita ng asawa mo na nagtitiwala ka sa kanya, then magiging maligaya muli ang inyong pagsasama. Pero imposible nang nangyayari yung mga ganyan. Napakadalang sa mga tao, kung nagpatawad sila ay kinakalimutan nila yung mga kasalanan ng kanilang mga asawang nagtaksil sa kanila. Meron naman mga lalaki kasi naman talaga na paulit-ulit na lang. Pinapatawad sila ng kanilang mga asawa, pero paulit-ulit nilang ginagawa yung pagtataksil sa kanilang mga asawa. Ang payo ko doon, kapag pinatawad mo siya ng minsan, huwag nyo nang bigyan ng pagkakataon sa pangalawa. Huwag nyo nang ipilit pa na makisama sa mga ganung klaseng lalaki na nagpapaulit-ulit sa kanilang mga pagkakasala. Dahil ang taong nagsisisi, kapag siya'y nagsisi, nililimot niya ang mga bagay na nagawa niya na pinagsisihan niya, na hindi na niya dapat gawin pa. Yun ang tunay na pagsisisi. Yung kinakalimutan niya yung kanyang mga nagawang mga kasalanan at hindi na niya ito inuulit. Yan. Kapag inulit niya, hindi siya tunay na nagsisisi, kaya hindi siya karapat-dapat pagbigyan ng kapatawaran sa kanyang ginawang pagtataksil. Ngayon, kung gumawa pa rin siya ng maraming kasalanan at gumagawa siya, ang unang sinabi ko kanina, ang paglimot sa kanya. Paano ba ang paraan para malimutan siya ng mabilisan? Mabilisan. Mahal na mahal mo siya, binigay mo ang buhay mo sa kanya, talaga. Ito yung number 1 para makapag-move on ka. Kung naranasan nyo na may namatay sa inyong pamilya, kung merong namatay sa inyong pamilya, iisipin mo na gano'n ang iyong asawang nagkasala. Yun. Asawang nagtaksil sa iyo. Iisipin mo siyang katulad sa isang patay. Kung naranasan nyo na namatayan kayo, maaaring mahal sa buhay, magulang, lola, mahal na mahal nyo yung mga taong yan eh. At sa aminin man natin o hindi, may mga nagagawa silang mga hindi natin gusto. No? Hindi natin gusto yung nagawa ng ating mga mahal sa buhay na yumao. Subalit, kapag sila'y yumao na, napag-uusapan pa ba yung mga nagagawa nilang mali? Ang pinag-uusapan tungkol sa taong yumao, yung mga bagay na magaganda. Mga bagay na magagandang alaala, kasi nga yumao na siya. Ganyan mong ituring ang isang taong gusto mong kalimutan. Ituring mo siyang parang patay. At kapag itinuring mo siyang parang patay, no? Pag itinuring mo siyang parang patay,
huwag nang pag-usapan ang mga bagay na ginawa niyang hindi maganda, kundi pag-usapan yung mga bagay na magagandang nagawa niya. At sa pamamaraan na yun, gagaan ang iyong pakiramdam at matatanggap mo ang kanyang pagkawala. Oo, katulad ng isang namayapa, una, iiyakan mo siya. Iiyakan mo siya. Tapos, matatanggap mo na wala na talagang pag-asang mabuhay siya dahil nasa kabaong na siya, patay na siya. Hindi na siya muling mabubuhay pang muli. Wala na. Pero, kahit na siya'y patay na, natatanggap natin sa ating puso kasi patay na siya. O, natatanggap natin. Napag-uusapan natin yung mabubuting gawa sa kabila na meron siyang ginawang hindi tama nung siya'y nabubuhay. No? Pero kung pag-uusapan natin ang mga nakaraan na magagandang nagawa niya, maaaring mingiti ka ng kaunti, mapapangiti ka, medyo sasaya ang iyong kalooban. Subalit, ang isang taong namatay, yung taong patay na, pinatay mo siya sa iyong puso at itinuring mo siyang patay, maaaring yan ang mag-ugat upang kalimutan mo siya, maging parte na lang siya ng iyong alaala. Hindi totoo na ang mga taong minahal natin sa kabila ng sila'y nakagawa ng hindi tama ay nakakalimutan natin sila. Hindi totoo yun. Ang totoo, kapag minahal mo ang isang tao, anuman ang kanyang ginawa, hindi mo siya makakalimutan. Hindi mo siya makakalimutan habang ikaw ay nabubuhay dahil minahal mo siya ng totoo. Yung mga nagsasabi na kinalimutan ko na yan, hindi totoong nakalimutan mo. Nasa alaala mo siya. Subalit, dahil sa kanyang nagawang pagkakasala, kaya itinuring mo na siyang patay na. Sana makatulong sa inyo ang mga bagay na nabanggit sa inyo. Sana hindi man ito maging perpekto at hindi man ito maging aplikable sa inyo, subalit isa lang ang tiyak. Ipagkatiwala mo sa Panginoong Diyos ang lahat ng iyong nararanasan ngayon. Kung ikaw ay umiiyak, hanggang sa ngayon hindi mo matanggap ang mga bagay na naranasan mo dahil sa kataksilan ng iyong asawa, well, isa lang ang paraan dyan. Unang-una, pagtanggap, pagpapatawad, yan ang mga kailangang sangkap dyan, at pagpapalaya. Yan lang po, kailangan nyo yan. Ang tunay na pagpapatawad, kung gusto mong mabuo muli ang iyong pamilya at hindi kayo magkagalaw, maging maligaya, magpatawad ng tunay na pagpapatawad. Ang tinutukoy kong tunay na pagpapatawad, yung walang binibilang na pagkakasala. Kapag binura mo, dapat hindi na nakikita. Kailangan patawarin mo siyang totoo. Pero kung uulit-ulitin mo lang, mas mabuting hindi ka na nagpatawad. Yun lamang po, sana po maging mapagpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Hanggang dito na lamang po, sana nakatulong po sa inyo ang payo kong ito. At kung meron man po kayong comment, pwede po kayong mag-comment. At kung meron po kayong suggestion, pwede po ninyong i-comment ang lahat ng inyong suggestion sa aking YouTube channel. At sana po ay paki-subscribe at upang makagawa pa po tayo ng marami pang video. Maraming salamat po. God bless po sa lahat.